Shout out sa aking subscribers at sa ating walang sawang nagtatanong at sumusuporta sa lahat ng content natin. Christopher C. 8190. Yun o, sana matuloy ang punta nyo dito, Ninong. God bless po, ingat lagi. Tanong ko po pala, pag pinagpares ang pos sa split, magkaka-visual po ba sila ng anak? Thank you po, sana mapansin. O ayan na, sa inaanak ko na hindi ko pa nakikita. Napansin ko na yung tanong mo. Ang tanong mo, samang pos at split, magkakaroon po ba sila ng visual na anak? Definitely, the answer is, sa dulo ko na sasabihin. So, sambalag mula muna yung split. Ang split po, ang inheritance niya, yung parents niya, is isang visual, isang non-visual. So, yung possibilities ng visual at saka non-visual, magiging offspring yan, definitely split. When we say split, it came from the combination of the one breeder na 100% and one breeder 100% na gusto mong makakuha ng mutation nila na magdidikit. So, 50% nun is, for example, pale fallow. Yung isa is 50% is opaline. Dahil ang pina-project mo is project opaline pale fallow. So, yung kalalabasan ng anak nun, hindi siya visual na pale fallow. Okay? Possible split, possible opaline kung yung cock mo is opaline. Kung hindi naman opaline yung cock mo, walang lalabas na opaline doon. Lagi yung tatandaan niya na. So, ang karga ng magiging offspring, 50% is pale fallow, yung 50% is opaline. So, paano natin may papalabas yung gusto natin project? Yung project na opaline pale fallow. Dapat, both parents do sa pinroject mo may karga na split pale fallow o may kargang pale fallow yung hen at saka yung cock. So, doon sa tanong mo, possible ba, for example, paano naman nakukuha yung possible? Diniscuss natin kung paano nakuha yung split. Yung split nakuha siya sa dalawang parents, sa hen at cock, na magkaiba ng mutation. Okay? Para sure na makuha mong split yung mga offspring nun, dapat itong dalawang parents are visual. Visual pale fallow and visual opaline. Ang kinocompose natin dito is opaline pale fallow project. Okay, yung offspring nun, definitely hindi siya visual opaline pale fallow. Kasi nga, yun pa lang yung project mo. Nasa first stage ka pa lang. Paano naman po boss nakukuha yung pos? Yung pos naman po, siya po yung anak ng split. Okay, siya yung anak ng split. So, ibig sabihin, kung yung tatay, okay, kung yung tatay is 100%, nahati na yung bloodline niya dun sa anak niya. So, naging 50% na yung anak niya. Kasi yung 50% nun galing sa nanay, sa hen. So, pati 50% sila, offspring. So, tinawag na split yung 50%. Yung post, nakukuha yun sa anak ng split. Okay? So, yung split may 50%, nag-match sila sa ibang ibon, doon nahahati yung 50%. So, divide mo sa 2, yung 50%, that is 25%. So, bababa na. Pag bumaba ulit yung 25%, possible ulit, maging 12.5%, okay, 6.25%, hanggang bumaba, yun yung pos. Ulitin ko si tatay, siya yung visual. Okay, si nanay, visual din, pero may kinocompose kong project. Pagka ng anak sila, okay, ang parents natin dito is pale fallow and opaline yung cock or hen. Ang pina-project natin, ang title is opaline pale fallow. Yung parents, 100%. Pagka nag-offspring sila, magkaibang mutation, definitely 50%, we call it split. Pag 25% na lang, ang tawag natin doon is pos. Yung mga bababa sa 25%, pos na po ang tawag doon, or possible. Possible na may karga silang mutation. Sa split, definitely 50-50 pa yung chance. Pag bumaba ng 25%, pababa. 25%, 20%, 10%, up to 5%, up to 1%. Pag sinabi mong pos, may possibilities. Hindi mo sigurado. Okay? So, kung tanong mo, Boss Christopher, sa aking inaanak na si Christopher, kung may chance po ba na magka-visual ang split at pos, the answer is, ayan na, 50 plus 25%.
O, 50 plus 25%, that's 75% chance na magkaroon ng visual na anak. But take note, as I mentioned a while ago, 25% and below is tinatawag na POS. What if yung POS na yon hindi siya 25%? What if 20% siya? What if 15 or 10% siya? What if 5% siya? Let's go to the worst. By any chance, what if 1% lang pala yung karga niya ng mutation? Maglalabas pa rin po ba ng POS? Anong visual? The answer is yes. Okay? Dahil yung isang split is 50%. Kahit 1% lang yung POS, that will be 51%. Okay? Ano ang golden rule? Dapat both parents, okay, have the mutation. Eh yung 1% at saka yung 50% nagdikit. Okay? Palagay natin sa unang clutch walang visual, sa second clutch walang visual. Yung parents are split ha, tsaka isang POS. Walang lumalabas na visual, pang 5 times na. Nangyari sa akin yan, it happened. 8 times na, wala pa rin visual. Okay? 10 times na. Ito na, pang 10 beses na. Wala ka na talagang pag-asa na wala nilalabas ng visual. Doon lumabas yung 1% at naglabas ng visual. Okay? So, pag naglabas ng visual yan, jackpot na ang tawag dyan. So, nangyayari ba siya, idol? As long as legit yung nakunan natin ng breeder, as long as tama yung karga ng declaration ng breeder, at the end of the day, you will never be mislead. Okay? At ma-achieve mo yung mutation na gusto mong makuha. I hope, Sir Christopher C., may inaanak, sana nasagot ko yung tanong nyo. Yung tanong mo, okay? Speaking of Opaline Fail Follow, we have 30 pairs na pang-out na Opaline Fail Follow. Commercial muna tayo. Tayo mga breeders, usually nagiging masaya tayo pagka may mga pina-project tayo na African lovebirds or mga mutation. Sometimes nakaka-addict talaga. Walang breeder, walang mag-iibon ang hindi makakapagsabi na hindi nakaka-addict ang pag-iibon. Siguro, paano ba? Mas mabuting mag-alaga ng ibon kaysa magsugal. Mas mabuting mag-alaga ng ibon kaysa mambabae. Yun na siguro masasabi ko. Kasi yung ibon, nag-e-enjoy ka, nakikita ng anak mo, nakikita ng asawa mo, nakikita ng pamilya mo. Pagka may na-stress ka, pag nakikita mo siya, nakakatanggal din naman ng pagod. Nakakalibang pagka pinapakain, pinapainom mo, nagiging responsable ka at disiplinado sa oras kapag ginagawa mo yung mga gawain sa pag-aalaga ng African lovebird. So siguro sa akin yung pinaka-benepisyo. Siguro walang mag-iibon ang hindi a-agree sa akin na pag nasimula mo mag-alaga, parang kotse yan, parang baril yan, parang collectible items yan. Aaralin mo at gusto mo silang maparami, gusto mo silang mangitlog, gusto mo mag-upgrade. Okay? Ako, suggestion ko sa mga mag-uumpisa mag-alaga ng African lovebirds, huwag muna kayong bumili ng mga mahal na mutations. Okay? Bilhin nyo muna yung abot ng kaya ninyo. For example, as I mentioned, marami tayong pang-out. Sa mga normal fisher natin, bibigay tayo sa pinakamababa, 500 pesos per pair. Isang babae na yan, tsaka isang lalaki. Isang male and isang kakatsakahin. Pero syempre, walang DNA yon. Kasi ang DNA pala mga boss and idol, nasa 300 pesos na. Okay? So yung other expense pa nun, papalo ng mga 400. So, ang laki, di ba? DNA pa lang. Eh, yung DNA na yun, yung worth ng DNA na yun, yung ibon na eh. Para sa mga beginners. Sir, ba't ang mahal ng DNA? Kasi yung iba gusto nila 100% sure kung ano yung gender ng ibon. But usually, ang DNA po, yung mga ibon with the high mutation. For example, right now, may 100,000 pa na African lovebirds, 2 million, which is the yellow face. For example, yung yellow face dilute, the yellow face Fail Follow, marami pa eh. At I think ang yellow face nasa 6 figures pa. If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. And kung may mga darating bang bagong mutation ng mga ibon, definitely it will cost 6 to 7 figures in peso. Okay? So kaya siya din yung DNA. Meron ako mga worth 500 pesos pair na. Opaline siguro, for me, nasa 1,000. Opaline Fail Follow, Lutino Opa Project, Decino Opa Project. Siguro, bigyan na natin kahit mga nasa 1,500. And then yung mga dilute project natin, siguro minimum tayo 2,000 mga boss and idol. Okay? Dahil ikaw ang nagtanong, okay? Inaanak Christopher C, i-remind mo ako. Basta i-remind mo lang ako para ma-schedule natin.
tingnan natin kung ano yung available ko. Kung interested ka doon sa tinanong mo, post o kaya split, tingnan natin. Baka may mga available akong pang project na dilute. Ayan na, boss ha. Remind mo ako, papipiliin kita kung anong gusto mong project, Lutino o dilute. Remind mo ako ha, kasama na ito sa bibigay ko sa iyo ha. Huwag naman sobrang dami, boss and idol, baka malugi tayo niyan. Dahil alam mo, lakas ang patoka ngayon. Pero kung may mga kakilala kayong gusto simula mag-alaga ng African lovers, o ikaw mismo na nanonood sa channel na to, gusto mo mag-upgrade, baka meron naman ako ng materials na hinahanap mo, inaantay mo. Chat ka lang. If you're watching this channel, ito rin po yung pangalan ng group and page ko sa FB. So search mo lang sa Facebook, Batangas Birds TV version 2, yung page nando doon, and Batangas Birds TV version 2, FB group naman po yon. Hindi na ako admin dahil binigay ko na sa kapatid ko yon at sa mga ilang mapagkakatiwalaan tao dahil sobrang busy na tayo. Pero nandoon po ako, makikita niyo ako doon. Ako nagpo-post ng mga content na to at pwede niyo po akong i-PM. At kung may tanong kayo, just give me a message. As I mentioned to my previous vlog, ang dami nating pang-out. Okay? Yung mga may utang ako dyan, message lang kayo. Yung mga gustong bumahagi, message lang kayo. Yung mga subscribers natin from other country, nasa barko, nasa ibang bansa at gustong makibahagi, pwede natin pag-usapan, boss and idol. Surprise natin yung mga anak ninyo, mga asawa ninyo. Schedule natin. I want to become part of that memories as well. Baka pwedeng ako pa mismo mag-personal na mag-deliver sa kanila. Medyo matatagalan ako. O dito muna ako nakabase sa Luzon. Hopefully, matagalan. Para makasama ko ng medyo matagal yung family ko. Pero, schedule natin kasi medyo busy rin tayo. And doon pala sa mga gusto magbakasyon sa Tagaytay, meron tayong property dito. So, sundan nyo na lang yung mga susunod na channel ko at ipopost ko kung anong property dito. And syempre, definitely may discount. Okay? So, looking forward ako mga boss and idol. And maraming salamat kung umabot ka sa punto ng video na to. Shout out po pala sa aking mga magulang. Kay Papa na nag-aalaga ng ibon, kay Mama, tsaka kay Bunso na sa Palawan, sa kapatid ko sa ibang bansa. Nag-chat nga si Bro James. Yan, shout out sa iyo bro. Nasa ibang bansa. Thank you for your support. Nakakatuwa kasi isang umaga pagising ko, sabi niya, bro, siguro napanood mo bro yung content ko. Mahal talaga ng patoka. So, thank you so much para sa support. Okay? And syempre sa anak ko, Princess Carmiel, and shoutout sa partner ko kay Emmy, kay Nanay Banji, pagaling po kayo. And sa mga subscribers natin, thank you so much. And I'm going to keep doing a lot of vlogs and putting a lot of value to this content. Mag-drop lang po kayo ng tanong at we'll make sure na masasagot po natin siya. Glory to God and God bless po.